Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga ba ang maaaring traidor na Vegapunk o yung tinatawag na satellite. Pero bago nga yan, ano nga ba itong satellite na ito o itong si Vegapunk? Originally, si Dr. Vegapunk ay isang leading scientist of the SSG at isang employment ng Marines kung saan kasama sa trabaho niya ay ang pag-discover ng secret and uses of sea stone. Bukod pa nga dyan, trabaho din niya ang secret ng kung papaano nga ang devil fruit ay gumagana ang kapangyarihan nito. Pati na rin ang co-discover ng lineage factor and its application, ang creation ng pacifista at seraphim, at ang iba't ibang scientific achievement that are said to be at least 500 years ahead ng current technology. Siya ay mula sa technologically advanced na Karakuri Island at currently ay naninirahan sa Egghead kung saan dito nga rin makikita ang kanyang laboratory. Before nga siya na ma-employed underworld government, si Vegapunk ay director of an outlaw scientific research team na kilala bilang MADS, kung saan katrabaho niya dito ang iba pang notable scientists katulad na lamang ni Caesar Clown, Vinsmoke Judge, Queen, Buckingham Stasi, hanggang sa ang team na ito ay naaresto at si Vegapunk was later integrated into Marines as its head scientist after MADS dissolution. Bukod pa nga dyan, si Vegapunk ay may tinatawag ng satellite at some point sa past dahil sa si Vegapunk ay busy sa kanyang mga inventions, hinati-hati nga niya ang kanyang pagkatao into different people na tinatawag ng satellites, which share Vegapunk's brain via Punk Records. Pero kahit na nagpapakilala or kilala bilang Dr. Vegapunk, sila naman ay nagtataglay ng kanya-kanyang pangalan. And each Vegapunk satellite ay nagtataglay ng dominant personality traits na presumably present in Vegapunk in general. Punk 1 ay may pangalan na Shaka at mayroong good aspect. Punk 2, si Lilith, mayroong evil aspect. Punk 3, Edison, thinking aspect. Pythagoras, which is Punk 4, which is wisdom aspect. Ang Punk 5 naman ay si Atlas, violence aspect. And last but not the least, Punk 6, si York, greed aspect naman ito. Ngunit ito nga guys, kamakailan nga lang sa nakaraang chapter sa latest event sa Egghead Arc, sinasabi nga na mayroon nga daw pagsasabotahing nangyari sa mga Vegapunks. Kaya naman, sa video ito, pag-uusapan natin kung sino nga kaya ang maaaring traidor sa mga Vegapunk na ito. Sa nakaraan niyang chapter ng One Piece series ay medyo nga hindi pumabor ang chapter na ito sa Straw Hat Pirate dahil kasama nga ng kanilang mga bagong kaibigan, silang lahat ay nakulong sa Labo Face at ang komunikasyon ay nawala. Ang snail comms are being taken one by one at tinangka nga ng mga seraphim na patayin ang lahat. At ang lahat ng ito ay nangyari bago pa man na dumating itong si Kizaru at Saturn sa Future Island. Ayon kay Shaka, ang Punk 1 maaaring meron niyang traidor sa mga Vegapunks. At meron nga itong 7 suspect at kabilang na dito ang Stella. Kung matatandaan, ang Stella ay ang siyang tawag nga sa totoong katawan nito, disregarding any possibilities involving Saturn or a secret 8 Vegapunk or kahit anong undisclosed factor. Kaya naman, alamin natin kung sino nga kaya ang maaaring traidor dito. Kung matatandaan, ang Seraphim ay ang bagong pacifista unit na na-develop nga ng Marines Special Science Group with the intention na palitan ang 7 Warlord of the Sea bilang one of the 3 great power. Sila ay living weapons built in the childhood likeness ng former member of the Warlords na may traits of the Lunarian tribe. At sila ay dinisenyo upang nga ang kanilang order cannot be overridden ng kahit sinong same level of authority.
kung saan ay maaari lamang silang bigyan ng bagong order ng taong nasa mas mataas na authority or mas mababang level if the person who gave the order is rendered unconscious. So sa makatwid, kapag ang isa sa Vegapunks ay nag-fail sa pagpapahinto sa Seraphim sa pag-atake nito, hindi naman sila maituturing na traidor. Maaari lamang nababago ito kapag nireveal na that renegade Vegapunk ay suicidal enough to order the Seraphim na huwag ngang sundin ang susunod na iuutos, pero hindi pa nga ito nire-reveal. Kaya naman, pakinggan nga natin itong teorya. Ayon sa teoryang ito, sa 7 Vegapunks, si Edison nga ang most suspicious. Siya ay wala sa tuwing ang Frontier Dome ay naka-turned off, and possibly when control was lost, habang ang mga attention has been drawn to the fact na ang Stella ay nawawala in these events, itong Vegapunk na Edison is equally suspicious. Siya rin ang huling nagbigay ng utos sa Seraphim, so he should still be the one in charge. Kaya naman, maaring ang pag-atake ay maaring part of the plan. It's not a lot to go on, pero compare sa ibang Vegapunks, siya ay ang mas kahina-hinala. Kasi kung titignan natin, kung iisa-isahin natin ang other Vegapunks, ayon dito, dahil sa ngayon, ang ilan sa mga Vegapunk satellite ay makikita na sinusubukan nga nila pero hindi nga nila mapigilan ang Seraphim. Sinubukan nga ni Shaka at ni Lilith na pigilan ito, pero yun nga, nabigo pa nga rin silang pahintuin ito. Kaya naman dito pa lang maaari na nating sabihin na hindi nga sila kahina-hinala. Pati si Pythagoras ay nag-fail din na pahintuin itong ang Seraphim Snake, isa sa mga Seraphim. Na-mention nga din nitong si York ang utos nga nitong si Edison sa Seraphim Snake before she petrified. So kung mapapansin, ang apat sa Vegapunk ay hindi talaga kahina-hinala. Pero syempre, hindi pa rin natin dapat alisin ang suspetsya natin pagdating nga kay Pythagoras at York. Dahil syempre, wala ang concrete na basihan para sa kanilang mga stories. Totoo na pareho nga silang inatake ng Seraphim, pero hindi natin maaaring alisin ang possibility na ito ay part ng plano. Maaaring palihim nga nilang inutusan itong Seraphim Snake na atakihin sila or even to eliminate them upang nga walang kahit sinong magsuspetsa sa kanila. Pythagoras could luckily survive with just his head, at pagdating nga naman kay York, York can be unpetrified matapos nga ang lahat ay mamatay. Sa unang dalawang Vegapunk or satellite na inatake, ang dalawang ito ay ang kahina-hinala din. Pagdating naman dito kay Atlas, mapapansin na halos wala nga siyang kasalanan or kinalaman dito. Hindi dahil sa any interaction sa Seraphim, ito ay dahil sa siya ay nire-repair noong ang Frontier Dome defense system ay na-shut off na nangyari during chapter 1071. Nasabihin na natin na maaaring sumaglit siya to shut this defense off habang walang sino man nga ang nakatingin. Pero still, meron pa nga rin siyang magiging alibi kung bakit nga niya ginawa ito. Bukod nga dyan, mahirap din na paniwalaan na ang main Vegapunk ang siyang nag-set up ng lahat ng ito. Siya rin ay notably unaccounted nang ang Frontier Dome ay na-shutdown, na later on ay natagpuan ni Jewelry Bunny who happened to be running around the laboratory sa kakahanap nga sa kanya. At meron pa rin siyang idadahilan para dito. Pero yun nga, compare pa rin sa lahat ng Vegapunk, sinasabing si Edison ang pinaka-suspicious. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, huwag pa rin natin aalisin ang ating suspetsya kay York or kay Pythagoras dahil still ang kwento nila ay maaaring ang part of their plan. So yan nga guys, ang maaaring ang trumaydor na Vegapunk. Pero kung kayo ang tatanungin, sino sa mga Vegapunk na ito ang trumaydor nga? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!